Salita ng biyaya. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking mga landas. At ngayon, narito ang salita ng biyaya. Ang Diyos ay mabuti sa bawat isa sa atin. Mula pa noon at magpahanggang ngayon, ang kanyang kabutihan ay namamalagi sa atin. Ang akin pong dadalhin sa inyo na paksa sa ating pagbubulay nito ay salitang patanong. Bakit mahalaga na manatili sa iglesia na apostol ang nangunguna? Bakit mahalaga na manatili sa iglesia na apostol ang nangunguna? Alamin natin, kung hindi manatili sa iglesia, hindi ka nagiginhawa kahit saan ka magpunta. Bakit? Dahil ang iglesia ay lupain na sagana. Binanggit yan sa aklat ng Malakias. Sa Kapitulo 3, ang talata po ay 12 o chapter 3, verse 12. At tatawagin kayo ng lahat na bansa na mapalad, sapagkat kayo'y magiging maligayang lupain, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang tawag noon, mga kapatid, ang tawag ay bayan ng Diyos o lupain. Kaya ang iglesia, tinatawag na bayan ng Diyos o tinatawag siya na lupain. Ngayon, ang tawag ay iglesia at tinatawag din na bayan. Ayon sa unang Pedro, Kapitulo 2, ang talata ay 10 o chapter 2, verse 10. Na nang nakaraang panahon ay hindi bayan, datapat ngayon ay bayan ng Diyos, na hindi nagsisipagkamit ng awa, datapat ngayon nagsipagkamit ng awa. Kaya tinawag na bayan ng Diyos. Ngunit alamin natin na ang mas malimit na gamit o gamitin ay iglesia. Kahit sa pagbabalik ni Kristo, iglesia ang kukunin niya. Efeso, Kapitulo 5, talatang 27. Ang sabi, upang ang iglesia ay may harap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot, o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. So narito, nakita po natin na ang malimit na ginagamit ngayon ay ang iglesia. Ang mga dahilan kung bakit mahalaga ang iglesia. Sapagkat ang sentro ng pakikitungo ni Kristo ay sa iglesia na apostol ang nangunguna. Yan. Purihin ang ating Panginoon. Sinasabi sa aklat ng Mateo, sa chapter 16, verse 18, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipag na iglaban sa kanya. Purihin ang Panginoon. Makikita po natin sa talatang ito na yun palang iglesia ay hindi pagnanaigan ng Hades. Protektado ito ni Kristo. Kaya pag tayo ay manatili sa iglesia, protektado tayo. Hindi tayo yung sinabi sa 91 verses 7 to 10 ng Book of Psalms, hindi ka lalapitan ng anumang salot. Yan. Ngayon, ang mga salot ay iba-iba ang hitsura, iba-iba ang pangalan. Pero sabi, hindi ka lalapitan ng salot. Verse 10, nitong walang kasamaang mangyayari sa iyo ni anumang salot
ay lalapit sa iyong tulda. Kaya tayo ay protektado ni Kristo. Yang masama, lumalaganap pero hindi makakalapit sa atin. Purihin ang Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen. Patunay na ang iglesia ay protektado ni Kristo. Ang sabi, ang Hades ay hindi magnanaig laban sa iglesia. Iglesia na itinayo ni Kristo. Ang sabi sa Mateo 16:18. Dahil may apostol na inilagay si Kristo para manguna sa iglesia na itinayo niya. Mula sa 11 to 28, makikita po natin dyan na lahat ng mga parte ng body ay mayroon silang kanya-kanyang function. Nang sinabi dyan, hindi sasabihin ng mata, hindi ako kamay. Hindi sasabihin ng kamay, hindi ako mata. Ayan. May kanya-kanyang function. At ang sabi, yung walang kapintasan ay hindi siya paborito. Kundi sabi, inayos ng Diyos ang lahat para hindi magkaroon ng mga pagkabahabahagi o division. Kaya sa 28, naglagay ang Diyos ng apostol sa iglesia para manguna. Yun ang taga-ayos. Kaya salamat sapagkat sa iglesia, sa ika-4 na pagpupuyat, mayroon pong apostol na inilagay ang Panginoon. Kaya yung unang Korinto 12:28, ang Diyos ay naglagay sa iglesia una-unay mga apostol. Kaya nga, ang identification of the true church, may apostol na tagapanguna. Yan. Purihin ang ating Panginoon. Ang pangalawang patunay, mga kapatid, na ang iglesia ay protektado ni Kristo, ang iglesia ay katawan ni Kristo at siya ang ulo ng katawan, kaya protektado niya ang iglesia. Amen. Ulo siya eh. Ayan. Christ is the head of the church. And we, as a member of the church, tayo ang kanyang katawan. Kolosas, mga kapatid, ang kapitulo 1, talatang 18. Kaya ang ating mga talata na binabasa ay patunay sa ating mga sinasabi. At siya ang ulo ng katawan, sa makatwid bagay ang iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Si Kristo ang ulo. Tayo, nakabahagi sa iglesia, ang kanyang katawan. At sigurado na tayo ay protektado. Amen. Kaya saan ka man pumaroon, protektado ka ni Kristo. Huwag mo lang pabayaan ang iyong tungkulin na maglingkod sa Panginoon. Ang pangatlo, na patunay ng iglesia ay protektado ni Kristo, ang iglesia ay binabanal ni Kristo dahil ang nagtuturo na kanyang sinugo. Kaya, ang sabi po ng salita ng Diyos sa unang Korinto, chapter 1, verse 2, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako, sa pangalan ng ating Panginoong Kristo na kanila at ating Panginoon. Ang iglesia pala na apostol ang nangunguna, binabanal sila. Yan. Kaya sa iglesia binabanal ang mga member. Pero yung iglesyang ito, na doon binabanal ang mga member, ay iglesyang mayroong apostol sa kanila.
Bakit po? Dahil may apostol na buhay na si Kristo mismo ang naglagay. Kaya, ang aral ni Kristo ay patuloy na naririnig ng bawat member. Purihin ang Panginoon. Kaya maliwanag po rito sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatwid bagay, sa mga pinapaging banal kay Kristo. Kaya dapat hindi tayo nahihiwalay sa Iglesia sapagkat nariyan ang sugo na tagapanguna na nagtuturo din sa atin ng mga aral ni Kristo. Mga kapatid, ang isa pang patunay na ang Iglesia ay protektado, ang Iglesia na kukunin ni Kristo sa muli niyang pagparito ay sakdal ang tinanggap nila na aral. Efeso 5 talatang 27. Upang ang Iglesia ay may harap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Kaya ang iglesyang ito na ihaharap kay Kristo, walang kapintasan. Bakit wala silang kapintasan? Hebreo 10 talatang 25. Hindi sila nagpapabaya sa tungkulin at paglilingkod sa Panginoon. Na huwag nating pabayaan ang ating pakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Ang nagsasalita po si Pablo. Ang kausap niya mga membro. Hindi niya kausap ang mga unbeliever. Mga believer po ito. Kaya nga binanggit niya, huwag nating pabayaan ang pakatipon na gaya ng ugali ng iba. Yung tinutukoy niya na ugali ng iba ay yung mga kalipunan na walang apostol sa kanila. Kaya sila po ay pabaya gawa ng walang direksyon sa kanila. Yan. Wala, kumbaga sa military ay walang nagkukuman. Sa Fort Watts, mayroong nagkukuman, ang apostol. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, kung bakit naging sakdal ang tinanggap nilang aral, sapagkat ang nagtuturo ay apostol na buhay, kaya ang aral ay nagpapasakdal. Chapter 1, verse 28 ng Colossians, na siya naming inihahayag na pinaalalahanan ang bawat tao at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan upang maiharap naming sakdal kay Kristo ang bawat tao. At ibig ko pong bigyan ng linaw ang talatang ito sapagkat inaangkin po ng iba na apostol nila si Pablo. Wala tayong tutol doon. Pero yung sinabi ni Pablo, siya naming inihahayag. Ang ibig sabihin na siya naming inihahayag, mayroong apostol na susunod pagkatapos ni Pablo. At yung apostol na yan, na tinutukoy ay yan ang good man of the house. Yang good man of the house, yan ang maghahanda ng iglesia upang iharap kay Kristo sa muling pagparito. Purihin ang ating Panginoon. Glory to God. Ang mga nasa iglesia ay hindi mabibiktima ng masama dahil ang kamay ng Diyos ang may hawak sa bawat isa sa kanila. Juan, Kapitulo 10, ang talata ay 28. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol.
At hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Diyos pala ang humahawak. Kaya hindi tayo maaring pakialaman ng masama. Kaya manatili po tayo sa iglesia. Ano man ang ating karanasan, huwag nating pababayaan ang ating membership to the body of Christ. Sapagkat sabi ni Kristo, pag humiwalay tayo sa iglesia, humiwalay tayo sa Kanya. At pag mangyari ang paghiwalay natin sa Kanya, sinasabi ng Biblia, apart from me, you can do nothing at all. John 15 verse 5. Kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala na kayong magagawa. Maring matalino ka, maring mayaman ka, nasa iyo ang lahat ng bagay. Pero pag humiwalay ka kay Kristo, hindi ka na niya pakikialaman. Ang masama na ngayon ang makikialam sa iyo. Kaya dapat huwag tayong humiwalay. Bakit? Habang tayo ay nasa iglesia, hawak tayo ng Diyos. Tayo ay nasa Kanyang kamay. Yan. Kaya iingatan tayo ng Panginoon. Kaya iingatan din natin ang ating pananampalataya. Pagkaingatan ko ang pananalig ko, Diyos di matitinag ng kahit na anumang gulo. Mangyari pang ako'y magsilbi ng kapayapaan at kabutihan. Kung paano ang pag-iingat ng Diyos sa atin, ganun din ang pag-iingat natin sa ating pananampalataya. At habang iniingatan natin ang ating pananampalataya, malapit na malapit si Kristo sa atin. Sabi ni Christ, I will never leave you nor forsake you. Ang mga nasa iglesia ay gumiginhawa habang ang rapture ay hinihintay pa nila. Chapter 3 verse 19 ng Book of Acts. Kaya nga mangagsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong makasalanan, upang kung magkagayon ay magsinating ang mga panahon ng kaginhawahan mula sa harapan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, magbalik loob. Maaring ang ating loob noong mga nakaraang panahon ay lumayo sa Panginoon. Araw ng linggo, hindi tayo nakakasamba. Bakit? May malaking kikitain. Yan. Ngayon, mga kapatid, magbabalik loob na tayo sa Panginoon. At dalawang kamay na tayo ay tatanggapin ng Panginoon. At pag tayo ay nagbalik loob sa Diyos, ang sabi ng talata, darating ang alin? Kaginhawahan. Kaginhawahang galing sa Diyos. Tandaan nyo ito. Ang kaginhawahan na galing sa Diyos ay hindi nauubos. Ang kaginhawahang bigay ng tao, limitado. Pero ang kaginhawahang mula sa Diyos, walang limitasyon. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Ang mga pangakong ito ay mangyayari lamang sa iglesia na buhay na apostol ang tagapanguna.
Dahil apostol na buhay ang magtuturo sa mga miyembro na buhay hanggang sa rapture ay hanggang ang rapture ay kanilang hinihintay. Kaya don't give up in doing good because God is good. All the time, magiging good sa iyo si Christ. Nawa ang salita ng Diyos ay nagpasaya sa atin. Nagpagalak ng ating pananampalataya. Hindi pala ako dapat lumayo sa iglesia. Matagal akong lumayo. Pag-araw ng linggo kung saan-saan ako nakarating. Yan. Nagbabiyahe akong hanggang Manila. Ay araw ng linggo. Mabuti lang, iningatan ka pa rin ng Panginoon. Hindi ka natulog sa pagmamaniho. Yan. Mahirap pag natulog ka sa pagmamaniho. Mahal ka pa ng Panginoon. Amen. Mahal tayo ng Panginoon. Maraming salamat, Aman Diyos, sa iyong mga salita at pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Ang iyong biyaya ay huwag magkulang sa amin. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salita ng biyaya. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking mga landas. At ngayon, narito ang salita ng biyaya.